Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay makapagbubulay ng iyong mga banal na salita. At alam namin kung saan nandoon ang mga salita mo, ay nandoon po ang iyong pagpapala. Naroon ang katotohanan at ang mga biyaya na mula sa iyo ay iyong pinaparating. Kaya akin po ngayong inaangkin at sinasampalatayanan ng mga kasama sa pagbubulay na ito, ikaw po ang Diyos na aabot sa kanila sa magitan ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo nga ang programang ito ay maging inspirasyon, maging blessings, maging kalakasan ng bawat isang susubaybay. Maraming salamat po manaming Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Presbyter Dante Abainsa, na muling makakasama po ninyo sa pag-aaralan ng salita ng ating Panginoon. Last episode sa paksang Mahal ka ng Diyos ay nakita po natin na sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo ay mga makasalanan at nakalaang tumanggap ng matuwid na parusa, ay nilayo ng Diyos na tayo ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin yan sa Aklat ng Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Glory to God! Ngayon, sa ating pong pag-aaral sa mga pagkakataong ito, ang ating text ay nasa 1 John chapter 4, verses 9 to 10, NIV version. Ating pong basahin. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Kaya una po munang tingnan natin sa talatang ating binasa, yung mga salitang, and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ano po ang ibig sabihin ito? Anong kahulugan nito? It means Christ became an offering in fulfilling God's requirement for justice against sin and placating His wrath. Yan po ay mababasa natin sa Amplified Version ng 1 John chapter 4, verse 10. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, that is the atoning sacrifice, and the satisfying offering for our sins, fulfilling God's requirement for justice against sin and placating His wrath. Upang atin pong mapagkilala, mga kaibigan, ang kadakilaan ng pag-ibig at sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Basahin po natin sa Aklat ng Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, makikita po natin sa talata, sabi sa unang bahagi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang bayaran ng kamatayan ng isang walang kasalanan ang kasalanang nagawa ng lahat ng tao. At sa kalagayang ito,
mga minamahal, walang qualified sa atin. Dahil lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Wala sa ating sinuman ang karapat-dapat upang ang ating buhay ay makatugon sa hinihinging katwiran ng kasalanan. Sapagkat ang sabi nga sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. Hinihingi ng kasulatan at ng kautusan na ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Pero sino ang karapat-dapat? Yung walang kasalanan. So, sa ating kalagayan, hindi po tayo karapat-dapat. Kaya yung parusa, bunga ng kasalanan, wala tayong magagawa pag sa ating sarili. Pero, mga minamahal, ano ang ginawa ng Ama sa Langit? Dahil mahal po niya tayo. Sa aklat ng Roma 8, ang talata ay 3, ito po ang pahayag. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Purihin ng Diyos sapagkat sa kawalang magagawa natin dahil tayong lahat ay makasalanan, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang sa katawang laman ay hatulan ang kasalanan. Sa aklat na 2 Korintos 5, ang talatay 21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Tayo po, mga kaibigan, ang makasalanan. Ngunit ang Panginoong Jesucristo ang nagpakasakit at nagsakripisyo para sa atin. Sa aklat ng unang Juan 3, talatang 16, ito po ang pahayag. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at narapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi walang halaga ang ginawa ni Kristo. Hindi kayang tumbasan ng ginto, kayamanan ng lupang ito, ang kanyang sakripisyo, sapagkat buhay po ang inialay niya para sa atin. Glory to God. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wagas, dalisay, unquestionable. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi mapapantayan. Bunga nito, mga kaibigan, mga minamahal, marapat lamang nasuklian natin ang pag-ibig na iniibig ng Diyos para sa atin. 1 John chapter 4 verse 19 sa New King James Version, we love Him because He first loved us. Tayo raw ay mahalin natin ang Diyos sapagkat Siya ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. Ngunit mga minamahal sa kalagayan ng tao, ang ibigin ng Diyos ay maraming manghadlang at balakid. Ano po ang ilan dito sa nakakahadlang? Ang halimbawa po niyan, ang pag-ibig sa salapi. Sa aklat ng unang Timoteo, 6, talatang 10, ito po ang pahayag. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya minsan, sa paghahangad ng tao ng maraming salapi, sa pag-ibig sa salapi,
ang pag-ibig sa Diyos ay hindi mabigyan ng pansin, minsan sa kalagayan ng tao. Ano pa po ang balakid sa pag-ibig natin sa Diyos? Yang pag-ibig sa kalayawan. Mababasa po natin yan sa aklat ng 2 Timoteo 3, talatang 4. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Kaya sa ating panahon, yung kalayawan, sagana sa ating paligid. Na maraming tao ang nahahatak ng iba't ibang mga kalayawan. Kaya sabi nung talata, dumarating sa tao ang pagiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ano pa po ang balakid sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Ang kasalanan. Sa aklat ng Mateo 24, talatang 12, ang pahayag ay ganito, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya makikita natin ang ganyang kalagayan. Ngunit salamat sapagkat may salita ang Diyos para sa atin. Nang salita ng Panginoon, gigising sa ating mga puso. Makikita natin ang napakalaking pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At maihipo ang ating mga damdamin at tayo ay makikilos upang ang Diyos ay ating ukulan ng ating pagmamahal. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit paano natin iibigin ang Diyos? Sa aklat ng Mateo 22, talatang 37 hanggang 38, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. Yan po ang pag-ibig na dapat isukli natin sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ang dapat na maging pangunahin sa ating puso. Ibigin daw natin ang Diyos ng higit sa lahat. Buong puso natin, buong lakas natin, buong pag-iisip natin. Dapat maihanda natin at magamit upang ating maibig ang Diyos. Ngayon, paano po natin magagawang ibigin ng Diyos? Meron pong pahayag ang banal na kasulatan. Sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kaya sa talatang ito, meron tayong dalawang katotohanang makikita. Paano natin maiibig ang Diyos? Ang unang salita ay, ang mayroon ng aking mga utos. Napakahalaga pala yun. Yun muna ang dapat nating taglayin. Sabi, ang mayroon ng aking mga utos. Ngayon, kanino po ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos? Maliwanag po ang pahayag sa aklat ng mga gawa, 1 ang talatay 2. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa magitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos sa mga apostol na kanyang hinihirang. Kaya nga po, ang patotoo ni Apostol Pablo na mababasa po natin na yung aral na nasa kanya ay tinanggap niya sa Diyos at hindi sa mga tao. Basahin po natin yan sa aklat ng Galasya, 1 ang talatay 11 hanggang 12. Sapagkat aking ipinatataalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao,
sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa magitan ng pahayag ni Hesukristo. Glory to God! Mga kaibigan, gayon din po sa ating panahon. May apostol na hinirang ang Diyos at ang ating pinangahawakan sa bagay na ito ay ang salita rin ng Diyos. Sa aklat ng Roma 11 talatang 29, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang makaloob at pagtawag. Yan po sa mabuting balita. At sa ibang salin ng banal na kasulatan, ang nakasulat ay, sapagkat ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. It means, kung paanong noon ay may apostol na tumanggap ng utos mula sa Panginoon, gayon din po sa ating panahong ito. Sa kawakasan ng huling araw, ay may apostol din na tumanggap ng utos na mula sa Panginoon. Glory to God! Kaya yan ang una, dapat mayroong utos na mula sa Panginoon. Pangalawa, sa talatang binasa natin, dapat yung utos ng Panginoon ay ating sundin. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, mga kaibigan, ang pangunahing patunay ng ating pag-ibig sa Kanya. At kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay totoo, ang pagsunod sa utos niya ay hindi magiging mabigat para sa atin. Sa aklat ng unang Juan, 5 ang talata 3, ito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Glory to God! Gayon din po, yamang ang Diyos ay may utos, ano ang hinihingi ng Diyos para sa atin? Deuteronomio 10, talatang 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Kaya ng pag-ibig sa Diyos, gaya ng binasa natin kanina sa Bagong Tipan. Ibigin daw natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. At sa talatang binasa natin, ang sabi, ibigin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Yan pala ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ang ibigin ng Diyos ay nangangahulugan na atin siyang paglilingkuran. Glory to God! Ano ang magiging ganti o response ng Diyos sa hindi iibig sa Kanya? Tingnan po natin sa aklat ng unang Korinto, 16 ang talatay 22. Kung ang sino man ay hindi umibig sa Panginoon, ay maging takwil siya, Maranatha. Yung palang hindi iibig sa Panginoon, ay itatakwil ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ang hindi ibig sa Panginoon ay itatakwil ng Panginoon? Ang ibig po sabihin, hindi siya papasok sa langit. Kaya napaka-hirap ng magiging kalagayan. Sa isang banda, titignan natin, yamang inibig tayo ng Diyos nang walang kapantay, marapat lang na ibigin din natin ang Diyos ng ating pinakamabuti. Yung hindi ibig sa Diyos, hindi siya kalulugdan ng Panginoon, siya ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, tingnan naman natin, mga minamahal, ano naman po ang nakalaan sa mga taong iibig sa Diyos? Aklat ng unang Korinto, 2, talatang 9, ito po ang nakasulat. Datapot gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay
na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Meron palang inihanda ang Diyos sa mga tao na iibig sa Kanya, sa mga taong magmamahal sa Kanya, sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Ang Diyos daw ay naghanda ng napakagandang bagay na sa ganda nito ay hindi pumasok sa puso ng tao ni hindi nakita ng mata ng tao. Ganon kadakila ang inihanda ng Diyos. Sa aklat ng unang Pedro, 1 talatang 4, ang pahayag, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Mga kaibigan, napakalaki at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marapat lamang po na suklian natin ng tunay na pag-ibig at pagmamahal ang Kanyang pag-ibig na inuukol sa atin. Sundin natin ang Kanyang utos. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Matatanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ang buhay na walang hanggan. At matatanggap din natin ang inihanda ng Diyos sa ating dako sa Kanyang kaharian. Ano pat ang sabi ng kasulatan ay isang manang hindi nasisira at manang hindi kumukupas. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na iyong isinugo ang iyong bugtong na anak at ang aming Panginoon Kristo ay nagpakasakit. Inialay ang kanyang buhay para sa amin. Salamat po. Tulungan mo nga na ikaw ay aming maibig, mahalin ka namin ng higit sa ano paman, sapagkat ikaw ang Diyos na napakadakila at napakabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ngayon ang bawat isang nakasubaybay sa programang ito. Ang mga banal mong salita ay manahan sa kanilang mga puso at maging bahagi ng aming buhay. At ikaw ay aming mapaglingkuran. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy mong kasangkapanin ang programang ito, ang Gospel of Salvation, upang pagpalain ng mga tao at ang maraming mga sambahayan. Maraming salamat po sa makatotohanang aming napag-aralan sa mga pagkakataong ito. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli po, ako ang inyong kaibigan, Presbyter Dante Abainsa, nag-aanyaya sa inyo na muling subaybayan ang Gospel of Salvation sa susunod na episode. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon.